What's that? Pupungas-pungas na tanong ni Enrique kay Melay pagpasok niya sa silid. Ano sa palagay mo? Ibinaba niya sa kama ang breakfast tray. Kailangan mo makabawi ng lakas. Tumawa ito. Parang may masama ka na namang tangka sa akin. Tinusok niya ng tinidor ang isang strip ng bacon. Ganyan talaga ang mga gigulo, pinalalakas at inaalagaan. Ibinuka nito ang bibig at sinubuan niya ito. After last night, she would definitely crave his brand of lovemaking. Nawili si Madam. Wika nito sa pagitan ng panguya. Ngumiti siya at iniba na ang usapan. Nakausap ko na yung ahente ng Toyota. Hihintayin ka raw niya sa showroom. Pumili ka na lang ng gusto mong model. She promised him a car last night. Biniro kasi niya ito na pumatol ito sa matronang kagaya niya, kaya hayun, pinanindigan naman ito ang pag-arteng gigulo. And their lovemaking wasn't just intense. It was also fun. Baka po, malaman ni Sir Madam, pasalvage na ako bigla. Sabi niyo pa naman general yun. Huwag mong problemahin si General, ang mahalaga, lagi nakatayo at sumasaludo si Private First Class. Pagsakay pa rin niya sa pag-roleplaying nito. Sinubuan niya ito ng scrambled eggs. Walang problema riyan. Lagi akong handa. Huminto ito sa pagnguya. There was a faint ringing sound. Cellphone mo yata yun. Wika nito. Cellphone ko nga. Excuse me. Iniwan niya rito ang tray para kunin ang cellphone sa kabilang silid. Hindi siya makapaniwalang dahil kay Enrique ay nakalimutan niyang may cellphone pala siya. Paglapit niya ay eksaktong huminto sa pag-ring ang cellphone. Marami siyang missed calls, galing kina Tony at Dave, at isa pang number na hindi nakaregister sa phone book niya. Sangkaterba rin ng text messages mula sa kanyang dating asawa. Bigla siyang kinabahan kaya agad na tinawagan niya ito. Unang ring pa lang sa kabilang linya ay sumagot na agad ito. Bakit hindi mo sinasagot ang cellphone mo? Galit na sabi nito. Kagabi pa kami tawag ng tawag sa'yo. Nababasa mo ba ang mga text ko? Hindi pa, bakit ba? Ang anak mo, isinugod ko sa ospital dahil hiniga siya at hindi makahinga. Kailangan yung health card mo kaya pumunta ka rito. Nais niyang mag-hysteria sa narinig. Agad na nataranta at nagpanik siya. Anong ospital? Bakit? Malakas na sabi niya. Parang kakapusin siya ng hininga. Pumasok sa silid si Enrique. Marahil ay narinig nito ang malakas na boses niya. Bay, kasama ka pa ng lalaki kaya mamamatay na ang anak mo, hindi ka man lang maistorbo riyan. Kung sa ibang pagkakataon ay nagalit na siya rito. Pero dahil may sakit ang anak niya, ay pinalampas na lamang niya ang sinabi nito. Anong lagay ni Dave? Sa halip ay tanong niya. Noobserbahan siya ngayon sa ICU. Sagot ni Tony. Sinabi nito ang ospital na pinagdalhan nito sa kanilang anak. Bilisan mo. Utos pa nito sa kanya. Nagpigil pa rin siya ng galit. Tinapos na niya ang pakikipag-usap dito. Bago magbihis, ay nakisuyo siya kay Enrique na nasa tabi pa rin niya. Pakitawagan yung St. Benedict Medical Center. Pakitanong kung ano ang lagay ni Dave. Okay. Bumalik ito sa kabilang silid. Dali-daling nagbihis siya. Pagkalipas ng ilang minuto, ay bumaba na siya sa sala. Nandoon na si Enrique. Nakapagpalit na rin ito ng damit. Hindi sila nagbibigay ng information sa hindi ka pamilya ng pasyente. Ihahatid na kita ron. Sabi nito. Tara na. Yaya na niya. All the fun, the understanding, and the hope Enrique had last night vanished. Hindi bale sana kung kasama na rin yung naglaho ang damdamin niya para kay Melay. Ang kaso ay hindi. His feelings remained and it seemed stronger than ever. He's okay. He's going to be okay. Maya't maya ay sinasabi niya yun dito. Buong biyahe ay umiiyak ito.
Sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Alam niya, pati siya, ay sinisisi nito. She didn't even want him to hold her hand. Parang bigla itong nandiri sa kanya. Pagdating nila sa ospital, ay agad itong bumaba ng sasakyan at iniwan siya. He loved her and he understood what she was going through. Pero dahil din sa pagmamahal na yun, kaya siya nasaktan. Hindi pala siya si Superman. Ipinarada muna niya ng maayos ang kotse bago siya sumunod sa loob ng ospital. Itinanong niya kung saan ang ICU, pero nang matuntun niya yon, ay wala na pala roon si Dave. Ayon sa napagtanungan niya, ay umayos na ang lagay ng binatilyo, kaya inilipat na sa pribadong silid. He asked a nurse for the room number. May mga tao sa labas ng silid ni Dave pagpunta niya roon. Isang lalaking payat at maputi. Isang babaeng medyo mataba. 2 grade schooler na bata. At isa pang babae. Good morning. Bati niya sa payat na lalaki na napipiho niyang si Tony. Kasama ko si Melay. Nasa loob ba siya? Ikaw ba ang boyfriend niya ngayon? Wika nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Wala akong pakialam kung pumatol siya sa kung sino-sino. Ngayoko lang pati ang anak ko ay pababayaan niya. Singhal ni Tony. Tama na Tony. Awat dito ng matabang babae. Sinabihan siya nitong pumasok na lamang sa silid. Yun na nga lang ang ginawa niya kahit gusto niyang suntukin si Tony. Nabungaran niya si Melay na nakaupo sa tabi ng hospital bed. Hinahagod nito ang pisngi ng anak. Lumapit siya sa kama. Kamusta? Tanong niya kay Dave. Ngumiti ito at bahagyang itinaas ang kamay na may suwero. Okay ka na? Tanong pa niya. Tumango ito. Di naman niya ang noo nito. Palakas ka agad. Lakas na ako. Pwede na akong umuwi. Wika nito na halatang nanlalata pa. Hindi. Dito ka muna. Sabi rito ni Melay. Dapat talaga hindi kita pinayagan sumama sa outing na yan. Ikaw kasi, sama ka ng sama sa papa mo. Huwag mo na siyang sisihin. Awat niya rito. Wala naman talaga akong balak sumama. Wika ni Dave. Isip ko lang na bigyan kayo ng privacy. Gusto ko kasi na magkausap kayo ng maayos. Istorbo kasi ko pag nandun, diba? Tumaas baba ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. Di ka masyadong makadiskarte kay mama. Dave was grinning. His mother was not. Ganoon na lang ang titig sa kanya ni Melay. He knew exactly what she was thinking. She was giving him up, and she hated him for taking her attention away from Dave. Higit sa lahat, dahil nagpatangay ito sa kanya. Lalabas muna ako. Paalam niya. It was too much for him to bear. Hindi siya kailangan ni Melay. Hindi rin kailangan ni Dave. Wala siyang lugar sa buhay na mag-ina. Habang pinipirmahan ni Melay ang mga resibong kasama ng release papers ni Dave, ay panayang pasaring sa kanya ni Tony tungkol sa bagong boyfriend niya. Ang balita ko nag-aaral pa. Kahit na nga ba mayaman, pasanin pa rin siya ng mga magulang niya. Baka mamaya, ikaw na ang nagbibigay ng baon niya. Nag-angat siya ng mukha at tiningnan ito ng matalim. So, may nabanggit na pala sa'yo si Dave. Kaya pala uminit ang ulo mo at pinagalitan mo siya ng husto dahil sa napakaliit na bagay. Tuloy, sumama ang loob ng anak ko at inatake ng malala. Galit na sabi ni Melay. Wala siyang pakialam kung nakikinig sa kanila ang cashier na kaharap nila. Hindi maliit na bagay ang ginawa niya. Itinaob niya ang rubber boat ng kapatid niya. Muntik nang malunod ang kapatid niya sa ginawa niya. Katwiran ito. Nandoon si Dave. Sa tingin mo, pababayaan niya malunod ang kapatid niya?
Nagkakatuwaan lang sila. Huwag mong baguhin ang usapan. Sinabi mo eh. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang perang kinuha niya sa ATM. Ilang linggo lang ang aabutin bago maproseso at ma-refund ng health insurance ni Dave, kaya kumuha na lamang siya ng pera sa savings niya. Okay lang kung manghingi sa akin ng baon si Enrique. Sanay na akong sumuporta sa mga lalaking walang gulugod. Ibigay niya sa cashier ang pera. Babayaran kita, huwag ka mag-alala, sabi ni Tony. Wala akong balak na singilan ka. Kinuha niya ang resibo at mga kalakip na forms sa kahera at tinalikuran na niya ang dating asawa. Sinundan pa rin siya nito. Lulukuhin ka lang nun. Sino bang matinong lalaki ang seryoso sa babaeng may edad na? May anak pa. She forced herself to ignore that. Alam niya ang totoong dahilan ng pagiging maangas nito. Pinagtatakpan nito ang insecurity nito dahil gaya ng dati, siya na naman ang nag-settle ng hospital bill ng kanilang anak. Bilang ama ni Dave, dapat ay ito ang gumagawa nun. Isang malaking dagok na naman yun sa ego nito. Sana naman ay sapat ang pangunawa at pasensya ng asawa nito. Ang totoo, bagaman naiinis pa rin siya sa ugali nito, matagal na niyang tinanggap ang katotohanan na noon ay minahal, pinaglaban at pinagtakpan niya ito. Hindi pala siya bobo o estupida. Nagkataon lang na sa piling ni Tony ang buhay niya noon. And she just did what her circumstances compelled her to do. Nagkataon din lang na mas matibay talaga siya kaysa kay Tony. Siguro nga, tadhana na rin ang gumawa ng paraan para tuluyan na siyang makalaya rito. Pagdating sa silid ni Dave, ay binuksan niya ang pinto na yon. Kasama nito naghihintay roon ang dalawang kapatid dito sa ama at ang ina ng mga yon. Mauna na kami, anya sa babae. Hinitian at hinaggan siya nito sa pisngi. Pinagmano rin nito sa kanya ang dalawang anak nito. Tiningnan niya ang kanyang anak. Kailangan mong sumakay sa wheelchair? Uoy naman mo, maglalakad na lang ako. Malakas na ako. Pagkasabi na yon, ay isinukbit na nito ang backpack. Pumayat ka anak, wika niya. Pumapayat na ako dati pa sa kakajogging. Bahagya siya natigilan. Naalala niya si Enrique. Tara na, baka naiinip na si Enrique. Yaya ni Dave. Hindi siya nakainik. Kinuha na lang niya ang iba pang mga gamit na iuwi nila. Hindi ba tayo susunduin ni Enrique, ma? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Magpaalam ka na sa papa mo. Mauna na ako sa labas. Tumango ito. Iniwan niya ang mag-ama at nagtungo siya sa parking lot. Inilalagay na niya sa trunk ng kotse ang mga gamit na lumapit sa kanya si Dave. Nasaan si Enrique? Tanong nito. Sumakay ka na. Paiwas pa rin sabi niya. Isinara niya ang trunk at sumakay na siya sa driver's seat. Pagkasakay nito ay pinaandar na agad niya ang makina ng kotse. Umalis na si Enrique. Umuwi na siya sa kanila. Wika niya. Matipid na sagot niya. Ilang sandaling napamaang sa kanya ang anak niya bago ito nagsalita. Inaway mo na naman ba siya? I'm sorry, Dave. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa'yo ang lahat sa paraang may intindihan mo ko. Lumabas na sila ng gate ng ospital. Tumingin ito sa labas ng bintana. Ang akala ko ay pamamatay na ako nang atakihin ako sa resort. Nagdasal na lang ako, ma. Inabot niya ang kamay nito. Huwag ka mag-iisip ng ganun, anak. Kahit gaano kahirap ang buhay, dapat ay gustuhin mo pa rin ang buhay. Sabi ko sa Diyos, kung talagang kukunin na niya ako, sana ay may kapalit ako para hindi ka mag-iisa. Sana ay maging masaya kayo ni Enrique. Sana ay magkaanak pa kayo. Naantig ang damdamin niya sa mga narinig.
Nanlabo ang mga mata niya dahil sa namumuong luha sa mga yun. Stop it, Dave. Nagdadrive ako. Pero tila wala itong narinig. Noong pinagalitan ako ni Papa dahil lang napasubsob sa tubig si Mariel, nasagot ko siya. Nakapagsalita ako ng hindi maganda, pero hindi ko binawi, ma. Kasi totoo naman yung sinabi ko sa kanya. Alam kong sobrang masama ang loob niya sa akin pero hindi ko magawang mag-sorry. Tapos, naramdaman ko na lang na hindi na ako makahinga. Wika ni Dave. Pasensya ka na, anak, sa lahat ng mga pinagdaraanan mo dahil sa nangyari sa amin ng papa mo. Pero anak, kung ulitin ko ang buhay ko, magpapakasal pa rin ako sa papa mo. Dahil wala rin namang kabuluhan ang nakaraan ko kung wala ka. I was meant to be your mother. Kung kailangan dumanas ako ng maraming hirap para mangyari yun, tatanggapin ko kahit pa ulit-ulit. Lumuluhang sambit ni Melay. Sinabi ko kay Papa na obligasyon ko lang bilang anak niya ang mahalin at respetuhin siya. Dati kasi, akala ko ganun lang talaga yun. Automatic, anak ako, ama ko siya. Kahit tumayo lang siya sa isang tabi, igagalang ko siya. Hindi pala. Natutuhan ko yun kay Enrique. Siya yung tao na dapat kong respetuhin. Anya nito. Tumango siya. He's a good man. Natutuwa ako na nakilala mo siya at naimpluwensyahan ka niya sa maraming bagay. Dahil doon ay habang buhay ako magpapasalamat sa kanya. Mahal ka niya, ma. Sambit nito. Napasulyap siya rito. Ito man pala ay nakatingin sa kanya. Alam ko. Pilit ang ngiting sabi niya. Kaya nga siya umalis eh. Naiintindihan niya ako. Hindi siya madamot. Alam niya kung ano ang prioridad ko at alam niya kung ano ang mas importante sa akin. Naalala niya ang maising sulat na iniwan sa kanya ni Enrique nang umuwi siya sa bahay ng nagdaang araw. I knew that I can only love you, but I can never have you. I guess this is goodbye, Melay. I love you. Saad ni Enrique. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tuluyan na siyang napaluha. Bakit ka umiiyak? Kasi hindi siya madaling kalimutan. Kasi mahal ko rin siya. Pero hindi talaga pwede, anak. Mas kailangan mo ko. Tayo lang dalawa ang permanente sa buhay natin. Si Enrique, hindi natin alam kung hanggang kailan lamang natin siya pwedeng makasama. Pwedeng bukas, o sa makalawa ay wala na siya. Pero tayong dalawa, habang buhay tayo magkakasama. Pagkalayo man tayo, anak pa rin kita at ako pa rin ang nanay mo. Hindi ito nagsalita. Ilang sandali siyang tinitigan ito, bago in-recline nito ang upuan at pumikit. Hinahid niya ang kanyang luha. Magdamag lang siya nakalimot at nagpakaligaya sa piling ni Enrique. Ay muntik na mawala sa kanya si Dave. Hindi na pwedeng maulit yun. Kahit si Wonder Woman ay may kahinaan din. Kaya man niyan lampasan lahat ng kabiguan. Ay isang bagay na hindi niya makakayang tanggapin kapag nangyari sa kanya. Ang mawala ang kanyang anak. Pasensya ka na, Enrique. Nanay ako eh. Bulong ni Melay. Please like, subscribe, notify,